Mga palusot ni Harry Roque, hindi pala ganong kadali ayon sa Malacanang tungkol sa bagong development na warrant of arrest laban sa kanya sa qualified human trafficking tungkol sa Pogo operation. At lumalabas ngayon, maliban pala niya sa problemang yan ni Harry Roque, meron pang mga complainant na mga taga-Bataan na di umano'y naagawan ng lupa. Wow! Naglabasa na ang mga problema. Pakinggan natin po itong question and answer ng Malacanang reporter sa pagitan po ni Palace Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol ho dito sa problemang kinakaharap ni Roque. Kaya Roque, bumalik ka lang. Ang laki ng problema mo. Umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikiti ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga ay nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuean ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Iyon. No, sabi talaga. Follow-up question, Marisa. Andali, tuloy-tuloy po yung question and answer. Even, kasi yung insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable hindi nga niya as a mapatunayan political siya ay asylum seeker. biktima ng harassment. So, ano ang magiging basihan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. Yes. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin,
basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you. Next question. Napakalinaw po. Madilim. Kasing dilim ng sabaw ng pusit ang kalagayan ngayon ni Harry Roque. Kasi kahit sila'y nag-apply ng asylum, kailangan niyang i-justify doon sa bansa kung saan siya nag-apply ng asylum bilang proteksyon na siya ay talagang biktima ng harassment sa Pilipinas. Ang problema, hindi siya biktima ng harassment. Dahil yung investigasyon tungkol sa illegal na pogo, hindi yun harassment. Merong illegal na operasyon ng pogo at merong mga ebidensya ang gobyernong Pilipinas tungkol doon sa qualified human trafficking. Dahil mga dayuhan ang dinala dito, mga dayuhan ang nakinabang dyan sa illegal na operasyon. So hindi yan harassment kasi may kaso, may ebidensya, may kaso. Kaya palagay ko malabo yan. Yung interpretation lang ni Harry Roque na nagtatago sa international law at kanyang paniniwala, kanya lang yon. Pero ulit-ulit na sinasabi ni Attorney Claire Castro, dahil abogado po yan, yan ay subject for approval at dapat mong patunayan kung may harassment. Ay wala nga eh. Hindi harassment ang court order. Hindi mag-i-issue ang lalabas ng court order to arrest ang isang tao kung walang probable cause o walang kaso. Napakabigat ho pag court order, warrant of arrest. Dumaan yan sa proseso. Ngayon, kung walang court order, walang warrant of arrest, baka pwede pa niyang ma-justify na siya hinaharas dito. Kahit na kung tutuusin at ating aalamin ang sitwasyon, siya yung nangaharas. Kasi araw-araw bumabati ko siya sa Marcos administration. Wala siyang respeto kay Pangulong Marcos at sa gobyernong ito. Siya yung nangaharas sa Philippine government. Pero binaliktad niya nung siya ay mag-abroad dahil siya daw ang biktima ng harassment. Baliktad. Binaliktad ni Harry Roque ang sitwasyon. Ay ngayon, nabuko pa. Merong land grabbing. Naku, delikado yun. May mga complainant pala diyan sa Bataan na agawan ng lupa. Panibagong kaso yan. Mabigat yan. So palagay ko, Harry Roque, huwag kang magtago sa iyong sariling paniniwala. Dahil ang batas ay laging mangingibabaw at ang court order ay walang kinalaman ang gobyernong Pilipinas o ang Pangulong Marcos. Yan ay gagagawan, yan ay ginawa ng gobyerno dahil sa papapatupad ng batas na jurisdiksyon ng mga korte ng Philippine Court, hindi ng Office of the President. Dapat alam mo yon, Harry Roque. Kaya lahat ng palusot, bukong-buko. Lahat ng pag-iwas, huling-huli. Ang katwiran kung paano nagtatago at nagtatago sa asylum, application pa lang yan, ang application ay subject for approval. At ang pag-a-approve ng asylum ay base sa iyong dokumentong magpapatunay na ikaw ay naharas. Ay baliktad nga, kung malaman ng Netherlands government na ikaw yung nanghaharas sa Pilipinas at hindi naman ikaw yung biktima ng harassment, ay dinaloko na. At pag Interpol ang nagpatupad ng warrant of arrest, Interpol, kahit nasan ka, huhulihin ka, Harry Roque. Kaya bumalik ka na lang. Kung hindi ka guilty at wala kang kasalanan, harapin mo taas noo. Magpakalalaki kang harapin mo ang kaso mo. Mas maniniwala ang tao at taga-suporta mo. Pero kung nagtatago ka dahil sa laki ng takot mo, kasi laki ng katawan mo ang takot mo sa iyong sarili at mga kasong kinakarap mo, ay walang kwentang prinsipyo yan. Yan po yung aking opinion. Harapin mo, under the law, Philippine Court, Philippine law, ang mga akusasyon o paratang at bintang sa iyo. Nasa korte na yan eh. Mahirap nang ibaliwala yan. Please like and share ng ating mga video pinag-uusapan dito. Lalo na dito sa Mike Abe. Opinions. Pero isama na rin nyo yung isa kong channel pa, MA Pinoy TV.